Sa gabi nagbabantay ko ako ng computer shop. Ang kinikita ko sa computer shop, 100 pesos per day. So parang medyo maliit, pero may mga sideline pa ako sa subdivision namin. Kilala rin ako na nag-aayos talaga ng mga computer. So siguro sa isang buwan, nakakalitong din ako ng mga 7,000 pangtulong sa ano ko, sa pag-aaral ko. Kasi that time, ang sinasagot lang nila mama, tuition ko lang. So parang ako rin sa pamasahe, thesis namin, inabot kami ng 100,000 din sa computer engineering. So 5th year ako doon nung na-invite. Nung na-invite ako dito, hindi na sinabing part-time, extra income, hindi rin business. Yung sinishare ko lagi sa buong na ang pagkaka-invite sa akin, bibili daw kami ng sapatos. Totoo yun talaga yung pagkaka-invite sa akin. Tapos nung nandun na kami, may papakilala daw na chicks. So ayun na, pag chicks, di ka na makatanggi kasi nandyan na. So sabi ko, magiging choosy pa ba ako? Yung tsura niyan, mag-choosy pa ba, di ba? So, nagpa-present ko ako, ang nag-explain sa akin, 18 years old na babae na ngayon, ewan kung active pa siya. Active pa ata, 18 years old, ang pangalan niya, Apps Aina Ilano ata. Ano? Kilala niyo sa Apps Aina? Chicks hindi! Okay, maingay, wala naman siya. Sinignan ko kanina kung nandun siya, wala siya. Noong na-invite ako, medyo maitim pa si Apps Aina, yung mga pimples pa. Noong nag-present siya sa akin, naka-uniform pa siya. Imagine, tapos from Cavite, taga-Laguna pa siya, pupunta pa ng Cavite para lang mapresentan niya. So, ganun ka-dedicated yung mga upline ko. So, literal na nadatnan ko kung ano yung before ni Apps Aina, yung nagtitraining na before and after niya, naabutan ko yun. Eh, pag si Apps Aina nag-present, pay-in, hindi. Kaya that time wala akong pera, ginawan ko lang din ng paraan. Sinanla ko yung internet namin. May internet kami dati, na hinahack lang. Alam mo yung unlimited na internet? Yung, wari, kapitbahay nyo, naputol yung internet nila. Bibilhin mo yung modem, 500 pesos, tapos hahacking ko yun. Dati, pwede pa yun, ngayon wala na eh. So, binibenta ko yun ng 3,000 bawat isa. Good for 1 year yung internet nun. So, sabi ko, kailangan ko talaga makapag-doon. So, sinanda ko siya ng 1.5. Sabi ko, pre, sa'yo muna to yan. May internet ka na sa inyo, 1.5 lang. So, nakuha ko. Tapos, dinown payment ko siya. Dati pwede yung down payment. Ngayon kasi bawal na siya. So, ngayon, down payment ako. Tapos, pag uwi ko ng bahay, ninegative ako ng nanay ko. Papa ko, neutral. Kuya ko, neutral din. Basta mama ko lang yung lagi kong kaaway lagi nun. So, hanggang sa totally na negative na ako. Ayoko nang balikan. Sabi ko, 1.5 lang naman yun. Tapos, nag-start ko ako bronze package. So parang yung bronze na 4,000, hindi ko siya makumpleto. Ganun ho ako kawalang pera kasi yung kinikita ko sa shop, sakto lang din talaga pang gastos. Hanggang sa, ang ginawa ng best friend ko, mga 1 week na yung lumipas, ayoko na nga magparamdam sa kanya. Di ba may pending kayo na na-invite dati, tapos di na nagre-reply? Yun ako dati. So, yun na yun ako. Tapos sabi na lang sa akin, mahilig ako sa online game. Gamer talaga ako simula dati pa. Sabi niya sa akin may eyeball daw. Tapos, guild eyeball. So, isang magkaka-guild kami, marami kami. Magkikita-kita daw kami sa QC. Alam mo naman, pag mga guild eyeball, sumasama ako pagdating sa mga ganyan. So, pumunta ako, tapos ang galing din nung nag-invite sa akin. Sabi, cancel daw, pero may pupuntahan daw mas maganda. So ayun na. Sabi ko, mukhang nakakapunod na ako. Pero hindi pa ako sure nito. Sabi ko, lalakad kami. Kasi hindi ko naman alam na ang pupuntahan pala namin front row office. Hindi ko alam na may office pala dito. Kasi nung napresentan ako, di rin ako nakikinig tulad mo. Di ba may office doon, may present? O, di ba kay product, di mo naalala? Tama mali. So, mapabilisin ko na. Pumunta ako, magagawa ako ng General Assembly ng front row ng Team Zenith na hindi ko ako member. So pag binagtatanong, member ka na, sinasagot ko lagi, medyo po. Kasi 1.5 pa lang. So, namit ko doon sila, Derek R.S., si Sir Sam, totally nabaliw ako. Ako yung taong mahirap makumbinsi. Ang kumumbinsi ko sa akin dito, sarili ko na mismo. Kaya pag uwi ko ng bahay, kahit negative pa rin yung parents ko, ako na, sabi ko, pinapapili ako yung pag-aaral o pag-fronton. Fronton nga tawag ng nanay ko. Fronton na yan. Sabi ko, lalaki ka eh, papatalo hindi. Siyempre pag-aaral, ito naman, dito naman ako. So, pero behind my back, sabi ko, gawa ko ng paraan yung photo. So, ginawan ko ng paraan, good news, umabot na yung second General Assembly ng Team Zenith. Hindi pa rin ho ako nakakakompleto. Attend naman ako. So, 2 beses ako umattend ng GA na hindi ho ako member. Tama. So, anong lesson? Gusto malaman anong lesson?
Baka mamaya yung agila mo or yung kinukuha mo na maging leader under mo, pending pa hanggang ngayon. Tagayin mo, follow up mo, kasi hindi mo naman masasabi, imagine mo, eto ba, tatagayin mo? Eto ba, tatagayin mo? Yes, yun totoo! Baka ma-i-block mo sa Facebook yun eh. So, gano'n. So, huwag yung uhusgahan yung tao on their present or their current situation. Kasi, hindi mo rin masasabi. Minsan yung akala mo hindi mag-join, hindi pa yung mag-join. Minsan yung positive na magpa-promise man na, promise me na ba kayo? Alam niyo, promise me. Promise, mag-join ako. Tapos naka-block ka na. May mga ganun din ako na-experience. So, yung hindi mo ina-expect, minsan yun pa yung magpapalaki ng gulo mo. So, ginawa ko, parang kinabukasan ng second GA, doon ko na kompleto yung bronze package. Tapos doon nagsimula yung kalbaryo ng buhay ko. Diba yung visibility study to your projection, worst case scenario? Dalawa lang daw papasalihin. Tapos after 2 years, 10 million. Baliw na baliw ako nun doon. Tapos puto yung dalawa, di ko mahanap. Naka-20 invite na ako, yung dalawa wala pa rin eh. Parang sabi ko, tama ba itong decision ko? Pero totally positive pa rin ako sa Proto. Kasi ma-attend ako ng trainings. Imagine, di pa ako member, ma-attend na ako. Tapos ang dami kong nalaman sa Proto, hindi lang sa Proto, sa totoong buhay, favorite na favorite ko yung NDO. Hindi ko alam, baliw na baliw ako lagi pag nag-NDO ako. Kasi ang dami mong matututunan sa NDO na kahit estudyante ka, kahit nag-work, kahit hindi ka nga nagne-network, ang dami mong natututunan eh. Tapos uuwi ka, sakit pa ng tiyan mo. Nakakatawa, tama mali. So yun, parang nag-enjoy ako. So parang magiging honest ako, hindi ganun kalaki yung kinikita ko. Simula, first check ko, 450, tapos hindi ko mapakita sa nanay ko. Kasi parang alam mo yun, yayaman, tapos kiki mo 450. So pamasahin ko lang yun pa QC. So to cut the long story short, sorry, tagal ako. Ito ako, dati, ang way para makapag-selfie ka, wala pang camera before. So, webcam lang. So, camera lang, mga ganyan. Uy, labutan. So, ayan, hanggang sa... ayan, ma-attend ho ako ng mga meetings. So, ito ho ako. Ayan ako. Kaya, sabi ko, nilaban niya nito yun. Kaya, ma-attend ako ng meeting. Walang meeting namin yan. Natagdan, hindi NDO meeting lang talaga. Tapos, wala pang office sa Cavite that time. Tingnan nyo na, magkukwento na ako. So, wala pang office. Yung upline ko, si Abstin, from QC, pumupunta ng, Palapala, Robinson Palapala. Isipin mo gano'ng kalayo yun, nagko-commute pa yung upline ko. Ang Aina, from Laguna, pumupunta pa. Tapos minsan yung kausap namin, negative pa. So, wala kasing office yung nag-start sa Cavite. So at that time, makikita nyo, wala din akong member dyan, sa Aina. So, nakita nyo rin, and din sa Spur nyo. Kahit wala may before, ha? So, ayan, hanggang sa na-experience namin, nag-orient kami. Ganito kahirap nung nagsisimula kami. Wala mo talagang, alam mo yun, boom, ang speaker, kami-kami lang din, hindi pa nga ako eh. Si Lapsin and Laps Aina pa yung speaker that time. So, kinaga talaga namin, tapos ganyan yung venue, sabi mo, payaman, tapos papasok mo, roll up pa. Ayan, maingay. So, na-experience namin yan. Hanggang sa nakuha ko yung Communist Choice Award. So, award yan ng Team Zenith dati. Dati wala pang rankings. Pinipili lang nila yan, nila kung sino yung lagi nakikita sa NPO, yung pag nagpatawag ng meeting, pumupunta agad, yan, dyan mo nakuha yan. Communist Choice Award tawag natin. Ay, Justin na! Ayun, Justin na. Ayun ako, yun yung paunaw-unahan kong award na nakuha, tapos Hakot Award. Kasi dati matin ako na training, pero hindi ko totally siniseryoso pa. Parang lang, nag-enjoy lang ako. Ganun yung nangyari sa akin nung simula ako. So, na-award na din ako as the best speaker na yan. Kinakabahan ako dito sa season na ito na hindi mga masal... Gwapong-gwapo na kami ni Fer sa sarili namin. Then yung pampatayan namin formahan dati. Pero check-in namin yan. Siguro, best speaker kami. Siguro mga 93,000 a week pa lang kami. So kahit pa paano, nasusustain na namin yung pang-everyday na pangangailangan namin. Parehas kami ni Fer Gamer. Maganda, siguro, before ako nag-front row, may nadala akong attitude ng as a gamer. Una,
hindi kami sumusuko hanggat di namin natatapos yung isang laro. Siguro yung attitude namin parehas ni Fernan. Talagang napanindigan namin kaya nung dumating kami sa network. Tapos, pay now, play later. Sa lahat ng laro, ganun ho yung sequence. Laging magsisimula ka lagi, level 1 hanggang sa mag-level 2 ka. Ngayon, paano ka lalakas? You need experience. So para sa akin, yung experience, yun yung pag may invite ako, hindi ko nare-replyan kagad, lagi akong nalolobat. Ang dami kong experience, in short, parang failure, parang nagkakamali ako paulit-ulit, pero natututo naman ako. Ang mindset kasi ng Pilipino, kung mapapansin nyo, pag nagkamali ka, sorry for my tanga-tanga, bobo, tama mali. O pag nakabasag ka ng pinggan, sabihan ka ng nanay mo, tanga-tanga, pero pag sa Japan, nakabasag ka, swerte daw. So pag napansin mo, magkaiba talaga yung culture. So parang na-program tayo in a way na wag kang magkakamali. But in real life kasi, kailangan mong magkamali para matuto. Kung familiar kayo sa kung abutan yung Super Mario, yung level 1 nun, di ba? Napakadali lang nun. Pero kung first time mo lalaroin yung Super Mario, napakahirap nun. Hahalikan mo pa muna yung kabute kasi di mo alam na inaapakan pala yun. Nagets mo, tumatalon ka pa dun sa clip, tas di mo alam. Ang dami magtatrail and error ka, pero kakapaulit-ulit mo ng isang bagay, nagugulat ka na mamaster mo na siya. Pansin mo ngayon, yung level 1, easy na lang. Sa totoo lang, sa sobrang kabisado ko yung Super Mario Stage 1, kaya ko siyang tapusin ng nakapikit. Literal. Alam mo yung tunog lang, pag nalaman ko na nag-jump ako at tumunog, alam ko kung nasan na ako. Ganun, minamaster mo. Paulit-ulit ka ba naman? Parang ganito. Umabot ka ng 4th year high school, ang exam mo pang first year. Ewan ko lang kung di mo ma-perfect. Or pang grade 1. Tama mali. Ganun din dito. Sa umpisa, magkakamali ka, pero ang importante, kada mali mo natututo ka. Ganun nakuha ko to. Ilang beses din kami nag-talk. Yung self-esteem. Ang tinaalala mo na nag-table, ay nag-talk ako, yung 10 minutes, sino na nasa bomb kanina, matin ng bomb? Alam niyo yung 10 million pangarap? Yes. Ay, pucha. Grabe yun, di ko makakalimutan to kasi ang tulo nun, 10.8 million. Hindi sumakto. Tataka ako may mali sa computation ko. Tinitiyap ko pa, engineer ako, computation. Sabi ko yun. Nagkamali ako, sinaps, ay nahagal pa, kakatawa palabas ng seminar ko. Buti na lang yung invite, hindi alam na nagkamali ako. Conviction lang, o, di ba? Nagets yun naman, di ba? Ginanong ko na lang. Sabi nga naman, tama, grabe, 10 million, 10 million. So, nagkamali kami ng maraming beses. Kaya, huwag nyo kainggitan yung mga award namin, yung resulta namin. Ang kainggitan nyo, yung experience namin. Tama. Kasi ang sarap ngayon ikwento. Sa ngayon, di ba, nag-feel ka, halos maiyak-iyak ka, palayasin ka sa inyo. Pero maniwala ka sa akin, tiisin mo yan, itawid mo. Kasi next time, baka ikaw naman yung nasarap, ikukwento mo, tutulungan kitang tumawa dyan sa mga problemang pinagdaanan mo. Kasi yung mga problema na yan, sunintan tatawanan mo na lang. Tama mali? Kung alam mong tatawanan mo in the future, dapat ngayon pala, tinatawanan mo na yan. Tapos ang galaw lang yan. Negative na nanay lang yan. Ba't tinatawanan mo na negative na nanay mo? Parehas tayo. So, hanggang sa Tatay ko lang. first start ko, baliw na baliw ako niyan. Yung nanay ko, naging positive ng kalahati. Alam mo na, minsan pag medyo bad trip, pag binaabot grocery nga, lagi kong binibili. Kasi pag bumili ako ng worth 500, noodles, alam mo yung mga matatagal maubos. So parang pag nakikita niya sa bahay, grabe, galing to sa anak ko. So parang positive na naman, positive na galing. Control. Sa control galing. Tapos na-expire din. So, ganun talaga kasi kung ako nasa sitwasyon ng nanay ko, mag-aalala rin ako ginagabi. Minsan di mo alam kung sino yung kasama, nag-aalala rin yung parents natin, tama mali? So intindihin mo na lang din bakit sila nagagalit. Kasi pag ikaw naging nanay or tatay soon, magagalit ka rin eh. Sabi mo, pinag-graduate mo ng engineering, tapos maguglutak-glutak. So, huwag nyo na sagutin yung nanay nyo, intindihin nyo na lang tatay nyo kung bakit sila negative. So ako, talagang pag pinapagalitan, pasok dito, lakas dito. Yes, ups lang din ako pagdating sa mama ko. Tigil mo na yung protro, opo matigil na. Bukas malala naman ang tabahan. Ganon. Lalo nung nagkakotse ako, kasi nung nagkakotse
kotse ako, almost bahay ko na yung kotse ko. Kaya ang sarap kasi, bakit sa front row puro kayo kotse? Eh, ang lalayo ng pinupuntahan ko. Isipin mo, from Cavite or Trece Martires, pupunta ako ng Alabang, pupunta ako ng General Trias. Alam mo yung bago ka pa dumating, papunta ka pa lang, amoy pa uwi ka na. Nagigets mo, so minsan nalilate. So, ang haba, laki ng time na kinukuha. Kaya, asset talaga ng nagdi-network ang kotse. Yes. Tsaka iba yung pakiramdam mong nagka-kotse. Kasi yabang ko, kikita ba ako dyan? Tingnan mo, may kotse nga ako. Oo, yabang mo. Iba yung pakiramdam. So, ayun, naging sa nasundan siya, pangalawang kotse. Mga members ko, nagka-kotse na rin. Tapos Lester nyo, tapos yun din. So, ang sarap sa pakiramdam na hindi na ako yung may nagka-kotse. Ang sarap kasi sinasama ko na sila sa yabang ko. Member ko, ito, sure bang kikita ko dyan? Ito nga, napakita ko. Ito nga, estudyante nagawa niya, may kotse, ikaw pa kaya. So parang, as time goes by, mas nagiging confident ako mag-present kasi ako mismo nakita ko rin kung paano tong mga to nagsimula. Hanggang sa nadagdagan sila sa Cavite, yung carpet natin. May mga nadagdag na dito, hindi na lang kami makapag-shoot sama-sama kasi iba-iba na. So hanggang sa, second car, third car, ang hirap nito. Third car, fourth car, mga ganyan. Panglimang kotse ko, yung Subaru BRZ. So, yun, hanggang sa nakakabaliw kasi pag may, nung mga panahon na nag-grind ako, wala pang resulta, hindi ako umatin ng mga reunion, birthday, pero ngayon pag may reunion, punta ako. Sa batch namin, isa ko sa may pinaka magandang auto. Sarap kapag sinacrifice mo yung mga bagay nga na tinatanim mo right now, yung mga sinasacrifice mo right now. So, minsan aanihin mo yun din. Nagtanim ka ng oras, aanihin mo oras. Nagtanim ka ng reunion birthday, aanihin mo rin. Reunion birthday, pero this time mas masarap na. Alam mo, ang hirap kasi umatin ng reunion birthday pag alam mo may ambagan, tas wala ka. Aatin ka ng inuman, tapos wala kang pang-ambag. Diba? Punta ka ng birthday, makikikain ka lang. Makikikain ka ng along, nag-invite ka pa ng iba. Ngayon, yung birthday, pwede ka may pang regalo. So, yun yung masarap. Hanggang sa, nagagawa ko na yung mga gusto ko. Nakapag-Hong Kong tour ako with my team. Una kong tour is kasama ko sila, Abstin, Abs-Ay na nakakabaliw yun. Kasi parang 3 days and 2 nights kami, walang ginawa kundi kumain, uminom. Kasama namin sa Sir Sam. Doon ko na-experience yun yung literal na bar hopping. Familiar sa bar hopping kung naririnig nyo na. Ako naririnig ko lang din dati. Sa Hong Kong ginawa namin. Pagdating sa connection, sobrang daming connection ni Sir Sam. Lahat ng may-ari ng bar, kilala ni Sir Sam. Alam mo pag umorder ka, Sam Versosa. Alam mo kagad. Talagang kumuha ka, tapos kami nila baliw na baliw kami kasi diba dito pag mga bar parang medyo ang sagwa pakinggan, parang may mga babae na, alam mo yun? Doon iba. Pag nag-bar ka doon, naka-formal. Alam mo yung ang tatangkad, tas may class. Hindi ako nag-bar dito, pero nung nag-bar ako sa ibang bansa, ang sarap kasi, formal. Alam mo yung hindi ka bastos-bastos yung mga babae, kasi alam mo may mga pera din. So, yun yung maganda, isa sa the best experience ko doon. At the same time, yun. Second Hong Kong ko, kasama ko naman yung team ko. Baliw na baliw kami yun. Kasi, para kami literal na nag-field trip. Pero hindi local, international yung ginawa namin. So, yan, nakakabaliw lang kasi ginawa namin, nag-enjoy lang din kami. Ayun, ikwento lahat yun, yung detalyade, baka maglaway lang kayo. Taiwan, nakapunta rin ako. Kasama ko niyan, si Abstin, first time kong sumakay ng... Hindi ko kasi na-download, hindi ko mahanap yung video. Alam niyo yung paragliding? Yes. Yes. Yung paragliding, yung gagawin ka parang saranggola, parang nakatayo ka dito, ililipad ka doon sa tubig, paikot hanggang sa pabalik. Pero nakaano ka lang, parang nakasakay sa saranggola. Yun, isa sa the best experience ko yun. Na-experience ko, kasama ko si Abstin, baliw na baliw ako yan kasi sige mo, first time mo na pumunta doon, kasama mo ba si Abstin? Grabe, di ba? So, yeah, it's the shit na experience ko rin yan. 5 days and 4 nights kami doon. All you can, drink all you can. Singapore, Phuket, Thailand, pinuntahan namin. Ano mo sa Abstin, Abs-Ay na Abs-Rose. Sabi mga kasama ko, di ba? Mahuli mo lang na ako nalasing. Makikita mo ko sa ibang bansa lang ako naglalasing ng buwan. Kasi naalala ko yung, di ba, Singapore and Phuket, Thailand. Hindi ko na maalala yung Phuket, Thailand. Kasi bumaba ako doon, wasak na wasak ako. Bumaba ako, di ko alam ano nangyari. Nalaman ko na nakasakay na ako ulit ng
ng cruise ship. Yan, so yan, kasama ko sila. Ang sarap kasi sila, Sir Sam, kasama ko rin doon, mga owners. Kasi yan, nakapag-build ng grupo, may mga na-build na ako ng mga leaders under my team. Hindi na napigilan, sila mismo kumikita. Kailangan na sabihin sa ways mo na, uy, kumikita na ako ng malaki, tumigil na kayo. Hindi naman pwedeng gano'n kung tuloy-tuloy din sila. Tama mali? Yes. So that's the time na magkakaroon ka ng tinatawag natin na passive income hanggang sa ay papaano lumawak yung network, nag-expand sa iba't ibang lugar, produce already 5 Millionaires Club under my team. So, sample lang, income ko na lang, ito, last December 2019. So, third account ko, isang buwan, tsumeke ng almost 11,000. Malaki na yan para sa akin ha. Until now, ang 11,000, hindi mo naman mapupulot kahit saan. Third account, tapos second account ko, parang 17,000. First account ko, 190 or almost 200,000. So, parang buong December ko, 230,000 sa loob ng buong December ko, 2019. Pwede na ba? Yes! Yun yung nangyari sa akin. Nag-enjoy ba kayo sa story ko? Yes! Yun lang, medyo sinamarize ko siya ng konti, pero ang gusto kong tumatak sa inyo is yung resulta namin, ngayon na lang yan, pero nagtanim kami few years ago. Ngayon, kung hindi ka pa member, simulan mo na magtanim para next year may aanihin ka na. Sa mga member na hindi mo alam paano mo ma-manage yung time mo kasi some of you part-time, nag-work, estudyante, bigyan ko kayo ng tip. Ang oras kasi hindi mo siya mamamanage kasi yung oras ko, parehas ng oras mo, gumagalaw, hindi mo siya pwedeng patigilin. Ang kailangan mo i-manage dito yung sarili mo. So you cannot manage your time, but you can manage yourself. Kasi it will all start with the discipline. Disiplina, anong oras ka gigising, anong oras ka matutulog. May nabasa nga akong quote, si early status ko nga rin eh. Sabi nila, pag ang motivation nawala, yung discipline yung mag-walk through sa'yo. Kasi minsan motivated ka, dito baliw na baliw ka. Paglabas mo mamaya, hindi yung alat, gusto mo yung bag, tabi yan, trotong alabaan dito. Parang ano yung bigyan na bigyan. Ito ba ba tinanong? Ano yung pro-driving ng company namin, o yung product namin? Parang lahat gusto mo kagad presentan pag baliw na baliw ka, tama? Pero lagi nyo tatandaan, yung disiplina, yun yung maglalakad sa'yo kapag yung motivation mo medyo mababa. Kasi motivated ka, pag uwi ng bahay, negative. So, up and down ang emotion natin. So, ang ma-maintain sa'yo dito para ituloy-tuloy mo yung business is you have to make or kailangan mong tibayan yung disiplina mo sa sarili mo. Kung kailangan mo ilagay yung word na disiplina sa cellphone mo, sa kwarto mo, gawin mo kasi isa yun sa malaking factor na naka-affect sa akin nung nag-grind talaga ako. Until now, dinidisiplina ko pa rin yung sarili ko kahit kumikita na, nagtatanim pa rin para next year, next month, or next year, umabot tayo ng at least 1 million a month. Kitain ko yung kinikita nila Abstin, nila Abs Aina. Tapos hanggang sa, alam mo yun, gusto kong masipagan pa. Kasi parang sa few years na ginagawa ko yung network, kung kumita ako ng ganito, ano naman kung 6 na taon na ako nag-network. Sa labas, sa 6 na taon, mahirapan ka, mapagod ka, wala pa rin naman mangyayari. Yes. Eh dito, pag kumita ka, ay ang gusto ko dito, pag kumita kayo, dapat masipagan nyo. Kasi ngayon pa ba na kumikita ka na, ngayon ka pa ba hindi attend ng training, ngayon ka pa hindi attend ng meeting, kitang-kita mo na, nakita nyo na sa amin, grabe yung mga nagsalita kanina, si Tita Tess, grabe, nakakabaliw. Sana lahat ng nanay, ganun din. Sana nanay ko. Sarap sa mga mga supportive. Tapos, yung sumunod, sino kayo sumunod? Elay. Nakakaingit kasi isipin mo, 18 years old. Ano ginagawa ko ng 18 years old? Nagtatanso ako noon. Pero imagine sa Bronco, 18 years old, Millionaires Club. Pinagkukwentuhan ka namin sa likod, sabi namin, grabe, 18 years old, ginagawa ko noon. Wala. Pariwara pa ako noon, wala kang direksyon buhay ko, pero ang swerte kung bata ka, nakapagsimula ka. Kasi, alam mo yun, kita mo na yung future mo eh. Tapos si Sam, grabe nakakabaliw si Sam. Grabe yung experience niya, gandaan niya. Actually, ngayon ko na narinig yung story ni Sam. So, nagkukwentuhan ng milyon-milyon. Grabe yung kumiktaan ni Sam, no? Pero, ang maganda, we have that attitude na yung mga apply na hindi pwede. Pag talaga gusto namin maglabas ng kotse, hindi pwede, maglalabas kami. Pag gusto namin mag-M club, hindi pwede, mag-M club kami. So dapat meron kang ganong attitude na talagang ilalaban mo kasi isipin mo na negative ka na.
na namura ka na. Alam mo, may mga invite pendings ka na tinitingnan, magkakaresulta kaya to? Di ba may mga tao nang nakatingin sa atin? Yes. Tama mali? Nag-training ka na. So, kumbaga, naambunan ka na, bakit di mo pa iligo sa ulan? Enjoyin mo na yung ulan, nandito ka niya. So, para, alam mo yun, habang ginagawa mo to, natututo ka, nag-enjoy ka, tapos at the same time, aanihin mo siya. Ako yun lang din na-tip sa akin, pero after ni Sam, sinusunod si Gina, kabalo kasi isipin mo, akala nung iba, ang front row is para lang dun sa hindi kumikita ng malaki. Kasi di ba usually pag nagtutok, naririnig mo, hindi mo kikitain yung 50,000. Si Gina, kung makita nyo, 150,000 a month sa Pasko. Sana makita nyo yung nakita namin, sana ma-visualize nyo kung bakit kami nag-sacrifice, bakit kami nagtanim ng mga panahon na talagang nahirapan, napagod, nagutom, pero nilaban talaga namin. Yun dapat yung tignan nyo. Hindi yung naiigit kayo sa resulta, pero pagdating sa trabaho, hindi nyo will-work out talaga. Kaya pag uwi nyo sa bahay, mamaya, gawa ka ng prospect list mo, invitein mo isa-isa, yung mga nasa SIM card mo, baka hindi mo pa nga na-i-invite lahat eh. Nahirapan ako mag-invite, para sa akin hindi totoo kasi yung SIM card mo ba, nakita mo yung mga naka-save na number? Na-invite mo na ba lahat yan? O, di ba hindi pa? Paano mo masasabing wala kang ma-invite? Ang dami pa actually, Facebook friend ko, 3,000 dyan, 3,000. 5,000. Iba pa yung followers mo. So imagine pag na-invite mo yung lahat, let's say out of 5,000, hindi sumali lahat, 1,000 lang. Pwede na? Yes! Kung 500, lagay mo sa left, kung 500, lagay mo sa right. Oh, sarap. So, meron at meron yan. Tanggalin nyo lang yung takot nyo, tsaka duda. Talagang galingin nyo lang kasi ang hirap magpasali pag ikaw mismo hindi ka pay-in eh. Yes. Kailangan ikaw muna pay-in bago makapagpasali. Nagigets nyo? Ang hirap kaya mag-invite pag ikaw mismo hindi mo ka-invite sarili mo. Tama. Madali lang mag-invite, enjoyin mo lang. Kanina, nag-invite ako, sabi ko, may 4K ka ba? Sali ka na sa akin. Ano na lang, huwag mo nang pahirapan. Ang dali-dali mag-invite, ikaw nagpapakomplika. Baka kasi ganito, baka kasi ganyan. So ano nangyayari? Puro baka, kayong buhay mo, nagkakanta kalabaw. Tama mali. Subukan mo lang, lagi niyo tandaan yung mga taong nasa harap nyo kanina. Once upon a time, na-invite lang din kami before, ginawa ng paraan ng yung pang-join, hinataw, matid ang training. Kaya kami yung nagsasalita ngayon sa harap. Soon in time, 1 year, 2 years from now, kayo naman din yung magsasalita sa harap. Kayo naman yung maririnig namin yung story. Yes! Okay ba yan? Marami ba kayo nakuha tonight? Yes! Sana uuwi tayo. Solid yung mindset natin. But before we end, okay lang ba? Hataw tayo, invite tayo this coming Sunday. Meron din tayo orientation. Kanina ang nag-orient ho,